Hallelujah. Thank you, Sister Mimi. At magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pakaway naman po kung klaro po ako sa inyo. Ayan, praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa atin. At nandito na naman tayo sa Bible study natin sa umagang ito. Alam nyo ba na ngayon pa lang ay pinagpala na kayo ng Panginoon dahil sabi niya sa kanyang salita na yung mga tao na magbibigay sa kanya ng panahon at halaga ay pagpapalain niya. Amen? So alam po namin mga kapatid na may bagyo pa po dyan sa Pilipinas, or kung hindi man po bagyo, meron pa rin yung mga aftermath ng bagyo. Okay? Alam po namin may mga baha pa dyan, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Hello, La Castellana. Hello po sa ating lahat. Pero nandito po tayo ngayon sa tahanan sa presensya ng Panginoon. At alam nyo, kapag nasa presensya po tayo ng Diyos, nilulukuban po tayo ng kanyang protection. Because wala pong ibang safest place, pinaka safe na lugar na kung saan po tayo pwedeng magtago. At yan po ay sa presensya po ng ating Panginoon. Okay, so bago po tayo magpatuloy, pwede po bang samahan nyo akong muli para po sa isang maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa pagtitipon namin na ito, O God. Salamat sa pagpili mo sa bawat isa sa amin para po sa ganon ay dumalo sa Bible study na ito, O God. Lord, ito pong gawain na ito ay para sa iyong karangalan, para po sa ikapupuri ng iyong pangalan, at para po sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Tunay nga po Panginoon na wala pong saysay ang buhay namin kung wala po ang presensya niyo sa puso namin, O God. Kaya ngayon po, turuan mo kami Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga salita at gamitin mo lang ako, O God, bilang instrumento mo, Lord. Hindi po ako makakapagligtas, wala po akong kapangyarihan, pero Lord, ikaw na aming pag-aaralan, na aming pupurihin, ay pwedeng gumawa ng milagro ngayon din sa buhay ng bawat nakikinig, O God. Lord, sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang aming dadakilain at tataas. Gawin mong matabang lupa ang puso namin, O God, para po makamtan namin kung ano po yung mensahe mo para sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ituloy po natin ang pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. At ang pag-aaralan po natin, ilalatag po natin, ano ba ang plano ng demonyo? Alam nyo kasi, di ba, kapag ang isang masamang balak ay nabuking, hindi na yun itutuloy, di ba? Hindi na yun tutuloy o kaya hindi na yun i-implement. Kaya ngayon, ibubuking natin ano ang plano ng demonyo sa buhay natin at aalamin din natin ano ba ang plano ng Diyos sa buhay mo. Maaring ang isang napakalaking katanungan sa atin is, may plano pa ba ang Panginoon sa buhay ko? Nagkasala na ako, nakagawa na ako ng mali sa aking buhay, nagkaletse-letse na yung buhay ko. Makikita po natin, kaya po tayo nagba-Bible study, kasi sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa banal na salita ng Diyos, ay namumulat po tayo sa katotohanan, at doon po natin nalalaman na may pag-asa pa pala ang buhay mo. Kahit makailang tao ang nagsabi sa iyo na, ay, ikaw Pedro, wala nang pag-asa ang buhay mo. Ay, ikaw Juan, ano na ang buhay mo, madumi ka na. Wala ka nang kinabukasan. Sirain mo na lang ang buhay mo para lalo ka pang masira. O maaaring ganun siguro ang napakinggan natin. O kaya may mga nagsabi sa iyo na bobo ka. O kaya may mga nagsabi sa iyo na wala kang silbi. Napakinggan siguro natin yung mga ganyang bagay sa ating buhay. Lalong-lalo na kung nung nalugmok ka, Nung nalugmok tayo sa kasalanan at nagkamali tayo sa ating mga buhay, mas maraming mga daliri ang nakaturo sa iyo. Mas maraming mga paa ang nakadiin sa iyo para, alam nyo kasi ang nature ng tao, kapag may nagkakamali, pinagtutulungan na lalo pang ibagsak. Lalo na dyan sa Pilipinas, meron tayong sinasabi na crab mentality. Habang umaangat yung isa, meron namang mga nagbababa. Hilaan ba? Okay? Pero ngayon po mga kapatid, kailangan po nating malaman ang napakagandang plano ng ating Panginoon. At alam niyo po, noon pa lang, bago pa lang nilikha ng Diyos ang tao, inilatag na niya ang kabutihan ng plano niya. Sabi niya, lumikha tayo ng tao na naaayon sa ating wangis.
naaayon sa ating larawan, sabi ng Panginoon. Pero hindi po physical ang sinasabi ng Panginoon dito. Hindi po kung gaano katangkad, maputi ba, matangos ba ang ilong, ang lilikain ng Panginoon, o mataba ba, payat ba. Hindi po ganun ang paglikha ng Panginoon. Ang paglikha po ng Panginoon sa tao ay naaayon po sa kanyang wangis. Ibig sabihin, yung character po niya. At ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagpakumbaba, ang Diyos ay maawain. Yan po yung mga character at marami pa. Hindi kaya ng isang araw na sambitin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Pero in the overall, makikita natin na napakaganda ng plano ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Pero ngayon nga, dahil nga sumingit ang demonyo, epal siya eh. Hindi siya makapaglikha ng sarili niyang mundo eh. Hindi siya makapaglikha ng sarili niyang tao eh. Kaya ang ginagawa niya, inaagaw niya yung nilikha ng ating Panginoon. So, ganun ang trabaho ng demonyo. Pero in Ecclesiastes, tignan nga natin. In Ecclesiastes chapter 7 verse 29, makikita po natin dito na kahit na ganun na napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Diba? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, ang ganda ng plano ko sa inyo. Hindi ko plinano na kayo ay masira, hindi ko plinano na kayo ay mapariwara. But then, I have a good plan for you, sabi ng salita ng Panginoon. At bibigyan ko kayo ng kinabukasan. Ang ganda-ganda ng blueprint ng buhay ng bawat isa. Pero sabi niya dito, ito yung nakikita ko, sabi ng nagsulat. This only have I found. God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes. Okay? Sabi nga dito, nilikha ng Panginoon ang tao na tuwid. Nilikha ng Panginoon ang tao na mabuti. Pero dahil sa dami ng hangad ng tao, sa dami ng gustong makamtan ng tao, okay? Sa dami ng paghahangad ng tao sa mga material na bagay, sa mga makamundong mga bagay dito sa mundo, hindi nila nakikita o hindi nila napapagtanto na pala sila ng palayo sa ating Panginoon. Maaring sinasabi natin na, kilala ko ang Panginoon, may Diyos ako sa aking buhay. Maaring ganun siguro dahil lalong-lalo na ang Pilipinas po ay isang Christian nation. Among all the Southeast Asian nations, only the Philippines, yan po ang majority po ng ating population ay Kristiyano. Kaya alam natin ang Panginoon. Pero hindi pala sapat yung kaalaman lamang sa pangalan. Okay? Dito natin makikita na sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, napapalalim natin yung lawak ng ating pangunawa para makita natin ano pa ba ang gusto ng Panginoon na gawin natin para tayo ay maging qualified na pumunta sa kanyang kaharian. Di ba nakikinig tayo ngayon kasi gusto nating pumunta sa langit? Sino ang may gustong pumunta sa langit? Sino ang may gustong pumunta sa langit? Pakitaas ang mga kamay, mga kapatid. Yes, lahat tayo. Ayaw nating pumunta sa impyerno. Ang impyerno po hindi para sa atin sana. Ang impyerno po hindi nilikha ng Panginoon para ikaw at ako ay doon po ang pupuntahan. Hindi po. Nilikha po ang impyerno para sa demonyo. Pero ang demonyo, kahit tapos na ang pangangampanya ng mga politiko, nangangampanya pa rin ang demonyo. At kasi gusto niya na may isama siya. Gusto niya na isama ka. Gusto na isama ako. Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos. At habang nakikinig po tayo, pinapatatag po natin yung ating kapit sa ating Panginoon. Kaya makikita natin sa binasa natin na sa dami ng gustong makamtan ng tao dito sa mundo, sa dami ng gusto nating mapuntahan, dahil sa gusto mong maging marangya, ayan, kahit mangloko tayo, yan, para lang makamtan natin ang gusto nating karagyaan. Or yung gusto nating makamtan, yung wala sa atin, gusto nating makuha. To the extent na makakapang-scam tayo, makakapang-loko tayo, makakapang-hold up tayo, o kung ano-ano pa mga bagay na yan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kung nagawa man po natin ang mga bagay na yan dahil tayo po ay makasalanan, ano ang sabi niya? Magsisi tayo at tumalikod sa mga nagawa natin, sa mga kasalanan natin, at babaguhin ng Panginoon ang buhay natin. Kaya sabi niya, do not dwell on the past. Do not dwell on the past. Wag kang tumira doon. Wag kang manatili doon sa nakaraan mo.
Kung yung nakaraan natin ay maraming kamalian, huwag tayong manatili doon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong daan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. At yan po ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam nyo, kung sa dami ng gusto natin makamtan, ay hindi natin namamalayan na hindi na pala kaaya-aya sa Panginoon yung ating nagagawa. At alam nyo kung sino ang tumatawa kapag po tayo ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoon? Ang demonyo po. Dahil alam nyo, ang demonyo, faithful siya sa kanyang job description. Ano po ba ang job description ng demonyo? Nasa John 10:10 po yan, nakasulat. Sabi niya na ang kaaway, walang iba kundi ang demonyo, ang kaaway ay dumating para magnakaw. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. Dumating ang kaaway para magnakaw, para pumatay, at para manira. Yan ang trabaho niya. At napaka-faithful niya. Talagang napakasipag ng demonyo para gawin ang kanyang trabaho. Ano ang nanakawin niya? Nanakawin niya yung buhay mo, nanakawin niya yung pananampalataya mo, nanakawin niya yung kapayapaan ng isip mo, nanakawin niya yung kagalakan mo, nanakawin niya yung paniniwala mo sa Panginoon. Ano ang papatayin niya? Papatayin niya yung kalusugan mo. Pwedeng kalusugan, pwedeng literal na kalusugan ang papatayin ng demonyo. Okay? Pwede niyang patayin yung kagalakan mo na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sisirain niya ang buhay natin dahil sa mga bisyo, dahil sa mga paninira sa ating kapwa. Habang naninira tayo sa ating kapwa, nasisira din yung buhay natin. Okay? Kasi dyan nagagalak yung demonyo. Yan po ang trabaho ng demonyo sa ating buhay. Pero ano ang sabi niya sa next statement? Sabi ni Jesus, kung yan ang trabaho ng demonyo para sirain ang bawat isa sa atin, dumating ako para magkaroon kayo ng buhay at yung buhay na yan ay buo. Okay? Hindi 50% na buhay lang, hindi 30% na nakarangyaan lang or kapayapaan lang, kundi buong buo, 101%. Yan po ang difference ng demonyo at ng ating Panginoon. Ang demonyo, sisirain niya tayo. Pero ang Panginoon na ating sinasamba at itinataas ngayon, siya po ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ang buhay na masagana. At alam nyo, kapag yung full life na yan na sinasabi ng Panginoon, hindi lang yung mahaba ang buhay natin, kundi kasaganaan, pasasaganain ng Panginoon ang buhay natin. At alam nyo po, ang ibig sabihin ng kasaganaan, hindi po yung pagkakaroon ng maraming bahay, makakapagpatayo ng maraming bahay, magkakaroon tayo ng maraming sasakyan, makakabili tayo ng maraming mga lupain. Hindi po yan ang tunay na kahulugan ng karangyaan. Pero syempre, sa mata po ng tao, kung marami kang sasakyan, wow! Kung marami kang bahay, wow! Ang yaman naman ni Juan, ang yaman naman ni Pedro. Yan, napakayaman nila. Hindi po yan ang ibig sabihin ng karangyaan. Kasi kahit ang dami-dami mong kayamanan, kung wala kang kapayapaan, wala din. Ang dami-dami mong kayamanan, pero wala ka namang peace of mind, ano? Lagi kang balisa, lagi kang natatakot, lagi kang nai-stress kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang pera mo. Okay, baka nakawin, ang daming paagam-agam, nagwo-worry ka, lagi kang nagwo-worry. Kaya yan, na nakaka-stress, ano? Yan ang nagiging sanhi kung bakit minsan ang tao ay nagkakasakit. Pero ano ang ibig sabihin ng karangyaan sa ating Panginoon? Ang karangyaan po ay hindi pagkakaroon ng mga material na bagay, kundi ang pagkakaroon po ng Kristo sa buhay. Alam niyo, meron pong isang kwento dito sa Bible na kung saan yung isang bangka ng isang alagad ng Panginoon, si Peter, ginamit ng Panginoon, tumuntong si Jesus doon sa bangka at nakapagturo siya ng maraming taong sumusunod sa kanya. At dahil ipinagamit ni Peter yung bangka niya, alam nyo, sa isang mangingisda, napakahalaga po ng bangka. Ang isang bagay na mahalaga sa kay Peter, ipinagamit niya kay Jesus. At alam nyo, si Jesus, hindi po siya
hindi po siya insensitive, na ginamit mo, tapos iniwan mo na lang na basta ganon. Wala ka man lang thank you sa nagpagamit sa'yo, or wala ka man lang tapik sa balikat na, ay salamat sa bangka mo kasi dahil sa bangka mo, nakapakinig ang mga maraming tao ng aking kautusan. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Pero alam niyo po ang ginawa niya. Sabi niya kay Peter, kasi pinagamit ni Peter yung bangka niya. Of course, God is a God na nagre-reward, na nagbibigay ng pagpapala. Kaya sabi niya kay Peter, Peter, itulak mong muli yung bangka mo doon sa tubig. At saka ibaba mong muli yung lambat mo. Pero sabi ni Peter, kasi pagod si Peter, galing sila sa laot, galing sila sa gitna ng dagat. Sabi niya, Panginoon, galing na kami sa gitna ng dagat, pero wala kaming nakuha ni isang daing, ni isang maliit na baby fish, kahit baby fish man lang sana, pero wala silang nakuha. Kaya sabi niya, wala kaming nakuha doon sa gitna, dito pa kaya sa may gilid lang. Pero ang maganda kay Peter, pinaniwalaan niya ang salita ng Panginoon kahit may konting pagdududa at pag-aalinlangan sa kanyang isip. Dahil nga sa experience niya, wala silang nakuha doon sa gitna. Of course, di mas lalo doon sa gilid, di ba? So sabi niya, may pag-aalinlangan man sa isip niya, pero tinupad niya. Pero sabi ni Peter kay Jesus, pero dahil sinabi mo, Jesus, o sige, itutulak kong muli ang bangka ko at ibababa ko ang lambat ko. Nung ibinaba niya yung lambat niya, ay, napuno ng malalaking isda. Tapos napupunit na. Kaya yan, nagpatulong sila sa mga kasamahan nila na mula sa ibang bangka. To cut the story short, di ba, nang nangingisda si Peter at ang kanyang mga kasamahan dahil sa isda, dahil sa blessing ng isda, gusto nilang magkaroon ng maraming isda para magkaroon sila ng maraming pera. Yun ang dahilan kung bakit nangingisda si Peter. Pero nung alam nyo, nung nakapangisda na sila ng maraming isda, paalis si Jesus, nakita niya paalis si Jesus. Alam niyo, iniwan ni Peter yung mga isda na kanyang nahuli. Sinundan niya si Jesus. Kasi napagtanto ni Peter na kapag magko-concentrate siya doon sa isda, yung isda mawawala. Kasi hihingi ang kapitbahay, hihingi ang mga kapatid, hihingi na lahat. Kahit na isang buong lambat ang nakuha mo kung puro hiningi ng mga kapitbahay mo, tayo pang namang mga Pilipino sadyang mapagbigay. So, hingi. Nakita ni Peter, kapag magko-concentrate siya doon sa blessing mismo, mauubos. At mangingisda na naman siya, magpapakahirap na naman napupunta na mangingisda. Pero kung susundan niya yung tagapagbigay ng biyaya, araw-araw sa kanyang buhay ay mabibiyayaan siya. Ganon po ang gusto din ng Panginoon na makita natin. Na huwag tayong mag-concentrate sa material na bagay. Huwag yun ang kamkamin natin. Huwag yun ang habulin natin. Ang habulin natin, yung tagapagbigay ng biyaya. Yung habulin natin at lapitan natin at kapitan natin, ay yung nagbibigay ng biyaya at walang iba po kundi ang ating Panginoon. Kasi kahit marami kang pera, mauubos yan, pwedeng manakaw yan. Gagamit ang demonyo ng mga tao para nakawan ka. Kahit marami kang bahay, kung nakalubog naman sa bagyo, di ba? Kung natangay naman ng hangin. So ibig sabihin mga kapatid, ang ipursu natin, ang habulin natin mga kaibigan ay ang Panginoon dahil siya po ang tagapagbigay ng biyaya. Amen? Kaya ngayon na nakaupo tayo dyan, sana po napapalitan yung ating mindset, Sana po noon, hinabol natin ang kayamanan, kaya nagkaletse-letse ang ating buhay. Ngayon, habulin natin ang tagapagbigay ng karangyaan at kahit daily bread. Alam niyo ang pagpapala ng Panginoon araw-araw? Kaya nga sabi niya, do not worry about tomorrow. Huwag mong isipin ang kinabukasan. Ang isipin mo ay kung ano ang ngayon. Dahil kung pagpapalain ka ngayon ng Panginoon, pagpapalain ka din bukas at pagpapalain ka din sa makalawa. Yan po ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin na ang tunay na karangyaan ay hindi po sa dami ng kayamanan dito sa mundong ito, kundi ang tunay na karangyaan ay kung gaano kalaki ang puwang ni Kristo sa buhay mo. Okay? Yan po mga kaibigan. Kaya wag po tayong magpabuyo sa demonyo,
Huwag po tayong magpalinlang sa demonyo kasi ang demonyo nangbubuyo yan eh. Tinutulak tayo into temptation. Pero ngayon, alam na natin ang katuturan ng kayamanan, hindi lang po pala pera at mga material na bagay, kundi ang pagkakaroon ng Jesus sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi alam nyo, ang kabayaran po ng kasalanan, mga kaibigan, kung magpapatuloy tayo na magkakasala, kahit napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang nakasulat sa Romans 3:6-23. Amen? Kaya ngayon, nalalaman natin na may pag-asa pa pala at may pagbabago sa ating buhay kung hahayaan natin at tatanggapin natin at papapasukin po natin ang ating Panginoon sa puso po natin. Okay? Matagal na naging residente ang demonyo sa puso natin. Pati na din po kami, mga kaibigan. Lahat po tayo ay nagkasala, lahat po tayo ay nagkamali. Pero salamat sa Panginoon, nung nalaman natin ang katotohanan na may pag-asa pa pala ang magulong buhay mo, na may pagkapayapaan pa pala na nakalaan sa'yo after na nagkagulo-gulo at nagkamali tayo sa nakaraang buhay natin. Ayan, nagbabago po at binabago po ng Panginoon ang puso at isip natin. Alam nyo, gustong mangusap ng Panginoon kay Jeremiah. Sabi niya kay Jeremiah, gusto kong may mensahe ako sa iyo, Jeremiah. Pero hindi ko sasabihin dahil gusto kong makita mo at ikaw mismo ang makarealize. Kaya sabi niya kay Jeremiah, pumunta ka doon sa bahay ng magpapalayo. Ano? You go to the house of the potter. At kung nandun ka na, tignan mo kung ano ang ginagawa niya. Okay? Tapos, kung may Bible kayo, this is somewhere in Jeremiah. Sorry, I forgot the chapter and the verse. Pero ikwento ko na lang, okay? Sabi niya kay Jeremiah, pumunta ka sa bahay ng isang magpapalayo. Pumunta si Jeremiah sa bahay ng gumagawa ng palayok. Alam naman natin yung gumagawa ng palayok, di ba? Yung clay, na? Meron silang tagapagporma, kaya nakakagawa sila ng pot, nakakagawa sila ng flower vase, nakakagawa sila ng, yung baso, ganon. So, pinoporma-porma nila. Pero nung pumunta si Jeremiah, nakita niya na yung clay doon sa kamay ng magpapalayok ay wasak-wasak. Wasak-wasak at sirang-sira. Wala nang forma, walang beauty, ano? Hindi maganda sa kamay, it was marred in his hand. Sirang-sira sa kamay ng magpapalayok. Pero ano ang ginawa ng magpapalayok? Binuo niyang muli. Binuo niyang muli at saka na pinorma sa forma which is best to him. At alam niyo po, mga kaibigan, ang Panginoon, siya po ang magpapalayok, tayo po ay yung clay. Tayo po yung pinoporma ng ating Panginoon. Nagkawasak-wasak ang buhay natin. Lahat po tayo nagkamali, lahat po tayo nakagawa ng kasalanan, lahat po tayo nagsinungaling, lahat po tayo nagnakaw at one point in our life. Lahat po tayo nakasira ng ating kapwa. Lahat po tayo, marami tayong mga baho na nakatago noon nagawa natin. Kaya nagkagulo-gulo, nasira yung magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Pero ang maganda, God is shaping us back again into the shape which seems best to Him. Pinuporma tayo ng Panginoon sa forma na nalulugod siya sa forma na maganda ulit. Kaya yan po ngayon ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po tayo nag-a-attend sa Bible study kasi hinuhubog tayong muli ng Panginoon para maging kaaya-aya, para maging kapaki-pakinabang para sa Kanya. Kaya alam nyo, may PDL na nag-testify, merong nagpatotoo mula yata sa ibang grupo. Sabi niya, Pastora, meron akong patotoo. Imbis na umawit sila, sabi niya, Pastora, meron po akong patotoo. Okay, go ahead, sabi namin. Sabi niya, nagpapasalamat po ako at ako ay nabilanggo. Sabi niya gano'n. Kung tayo sana iisipin natin, ay ano ba naman ito? Nakakapagpasalamat pa na nabilanggo na nga, nagpasalamat pa. Parang ang tanga naman ng PDL na ito. Yan yung isip ng tao, parang katangahan, na pasalamatan mo ang Diyos sa gitna ng iyong kabiguan at sa gitna ng iyong paghihirap. Pero alam nyo ang sinabi niya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nabilanggo ako. Dahil nabilanggo ako na itigil ko ang mga masasamang ginagawa ko sa labas.
Nakita niya yung magandang forma ng Panginoon sa kanya. Nakita niya yung pag-shape ulit ng Panginoon sa buhay niya. Kaya yan din po ang gustong makita ng Panginoon sa atin. Kapatid, yung nakaraan mo, yung nagawa mo noon na mali sa buhay mo, hindi po yan ang tuldok ng buhay mo ngayon. Meron kang pag-asa at merong liwanag na nakalaan para sa iyo. Maliwanag ang buhay kay Kristo. Kahit galing po tayo sa kadiliman, pero kung si Kristo po ay nasa ating mga puso, maliwanag po ang ating buhay. At meron po tayong kinabukasan. Ang kinabukasan po na sinasabi ng Panginoon ay yung buhay na walang hanggan na makakamtan natin sa kaharian ng Diyos sa langit. Pero bago natin makamtan yon, kailangan munang maging mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Kailangan siya ang Diyos sa ating buhay. Kailangan siya lamang, wala nang iba. Nakapagsamba tayo sa ibang Diyos-Diyosan noon, alam niyo po, kinamumuhian po ng Panginoon ang idolatry. Diba? Isang pinakaunang bilin ng Panginoon in the Ten Commandments, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos. Aside from me, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan na inyong sasambahin. Dapat ang Panginoon lamang po. At ang ikalawa po natin gagawin, tuparin po natin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kung sinabi ng Panginoon na magpatawad ka kapatid. Kung sinabi ng Panginoon na itaas natin ang ating mga kamay. Kaya alam niyo po, napaka makapangyarihan po kapag nagpupuri tayo sa Panginoon. Alam niyo, yung pagpapalakpak at pagtataas ng kamay, hindi po yan katatawanan. Wag po kayong mahiya. Wag niyong pakinggan yung sinasabi ng mga iba na, ay, para kayong mga tangangan na tataas ng inyong mga kamay na nagpupuri. Alam niyo, sabi ng salita ng Panginoon, itaas niyo ang inyong kamay at purihin ang Diyos na buhay. Ipalakpak niyo ang inyong mga kamay at itaas ang pangalan ni Jesus. Sumayaw kayo, magalak kayo, isigaw niyo ang pagpupuri niyo sa Diyos. Bakit? Siya ang tagapagligtas natin. Kung yung nanalo ng basketball team, di ba katatapos ng laban ni Pacquiao, nakatutok ang iba sa screen. Kapag nakakaboksing si Pacquiao, woo! Pero bakit? Ililigtas ba tayo ni Mr. Pacman? Di ba? Hindi. Pero bakit ang Diyos na nagliligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng buhay, every day na sinusustain ng Panginoon, ang hininga natin mga kapatid, hindi man lang tayo hindi man lang tayo makapagtaas ng ating mga kamay. Kaya mga kapatid, ang Diyos po kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Ang Diyos kayang-kaya niyang kumilos sa kaso mo. Kahit napakatindi ng kaso mo, kung kikilos ang Panginoon dahil nalulugod siya sa iyo, walang imposible sa Panginoon. Pero kung hindi natin siya mapalakpakan, paano malulugod ang Panginoon? Hindi natin siya mapalakpakan sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Hindi natin maitaas ang ating mga kamay para papurihan siya dahil sa kanyang kadakilaan. So, hindi siya malulugod. Kaya, kahit yung simple na pagpapalakpak at pagtataas ng kamay, pagsayaw para awitan ang Panginoon, yan po ay nag-pleasing po sa ating Panginoon. At kapag po nalugod ang Panginoon, ay sa isang snap of a finger, kayang-kaya niyang magtrabaho sa kaso mo. Kahit na parang walang kahihinatnan ang kaso mo dahil big time, maaring big time, or mayaman ang nagawan mo ng kasalanan, kayang-kaya kanilang ipabulok sa bilangguan dahil marami silang pera. Pero kung ikaw, magiging matibay ka at matatag ka at kakapit ka ng tunay sa Diyos, kahit big time pa ang tao na yan, kayang-kayang tibagin ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Merong isang bilanggo. Alam nyo, ang kaso niya, kasi sinunog niyang isang compound at marami ang namatay. At sa isang kamatayan ay isang namatay, ang sentensya niya is life sentence. Ilang life sentences yun dahil maraming namatay? Ilang life sentence ka siguro na ilan lang ba naman ang buhay natin? 70 to 80 years old? Or kung pagpapalain ang tao hanggang 90? Or maaaring hanggang 100? Okay. Pero kada isang tao na namatay, 100 ay life sentence. Isang tao life sentence. Kaya ibig sabihin, kahit nakalibing na siya sa libingan, umaandar pa rin yung life sentence niya. Pero alam nyo, nung nakakilala po siya sa Panginoon, naging tapat siya talagang totally na sinunod niya ang utos ng Panginoon kahit na ilang life sentence ang naipataw sa kanya bilang sentensya. Alam nyo, in 6 months time, napalaya siya.
Ay, parang imposible naman yan, Pastora. Sa Panginoon, walang imposible, mga kapatid. Kahit yung imposible sa tao, magiging posible sa Diyos kung makikita po niya na magiging tapat po tayo sa Kanya bilang naglilingkod sa Diyos. Kung tapat po tayo na sumusunod at nagpapakumbaba sa ating Panginoon, yang kaso mo kapatid, kayang ayusin ng Panginoon yan. Manalig lang tayo at sumunod po sa Kanyang kautusan. At of course, magpapuspos po tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang anumang mga trabaho ng demonyo, mga tukso na ginagamit ng demonyo para malin lang tayo. Pero kung meron kang Holy Spirit, Lord, fill me with your Holy Spirit. Puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. Kung yun po ang panalangin natin, tutugunan po ng Panginoon. At kung napuspos po tayo ng Espiritu Santo, ay yan po ang kinatatakutan ng demonyo. Kung ang isang Kristiyano ay napuspos ng Espiritu Santo ng Diyos, ay matagumpay ka kapatid dahil takot sa iyo ang demonyo. Hindi siya magtatagumpay na linlangin ka at sirain ka dahil meron kang covering, ang Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na kumakatok sa puso ng bawat isa. Kumakatok siya palagi, every day. At ang pagkatok po ng Panginoon, hindi po parang pintuan na may tunog na ganon. Hindi po. Ang pagkatok po ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga salita, mga circumstances, mga bagyo, mga sakuna, nangungusap. Yan po ay pangungusap ng Panginoon para ang lahat ng tao ay magsibalik sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung binubuksan mo ang puso mo ngayon sa ating Panginoon, pwede po bang itaas mo ang iyong kamay? Gusto mo ba na ang Panginoon ang manahan sa puso mo? Gusto mo ba na ang Panginoon ang maghari sa puso mo, mga kapatid? Kung gusto mo na ang Diyos ang siyang humawak sa puso mo, para siya din ang humawak sa kaso mo, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Okay. At buksan natin ang ating mga puso, manatili pong nakataas ang ating mga kamay, at pwede po bang sundan ninyo ang panalangin na ito, mga kapatid? Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na napakinggan po namin ang iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa napakagandang plano mo sa buhay namin. At narito po kami, Panginoon, binubuksan namin ang aming puso at pinapapasok ka namin, Panginoong Jesus. Tinatanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas, bilang Panginoon sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsasakripisyo sa cross, para kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at malinisan ang aming mga kasalanan dahil sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Linisin mo at sakupin mo ang aming puso. At puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Yesus. Para mapagtagumpayan namin ang lahat ng problema, ang lahat ng mga trials at mga testings ng aming buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aming mga pangalan sa libro ng buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Palakasin mo kami, O God. Patatagin mo kami, Panginoon, at turuan mo kami na sumunod sa mga kautusan mo. Salamat po, O Diyos. Ikaw na ang hari ng buhay namin. Ikaw na ang aming susundin. At ikaw na ang aming pupurihin. Ito ang aming samot dalangin
Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.